Magandang araw sa mga kababayan at narito tayo ngayon sa Barangay Magdug, Sitio Makaling, Gobernador Generoso, Davao Oriental po mga kababayan. So narito tayo ngayon sa bahay ni Ate Lovely, ating kababayang isang sikat na singer na ating natutulungan no. Dahil sa tulong ng ating napakabait na mayor na si Mayor Juanito Kulot Inualis. So update natin ngayon para at least nakita niyo yung forma kung ano yung at malapit na ba matapos. So ngayon po mga kababayan, ipakita ko sa inyo at ikot-ikutin natin to yung forma ng bahay. So at least makita niyo no, kung ano yung sitwasyon. So dito tayo, unahin natin dito. At nakita nyo sa taas, may bubong na. Ano? May bubong na po mga kababayan. So maganda to tingnan, malaki to. Ang kalaki nitong bahay na to ay sabi ng yung panday, ang taas 20. So 19 nata yung kwan. Yung tawag nun. Yung kalaki ba? So dalawang kwarto to. Ito yung papunta ng labas yung CR. Ano, may gawaan to ng septic tank diyan. Yan. Butasan yan. Butasan, may butas na yan. Para paila nila ng pan, yung parang gulong. Tawag nun. Septic tank ba? So may mga idoro na. May hero. Dito na po to ng materialis. So ito yung parang, dito yung kusina siguro. Kasi nagtaka kayo po mga kababayan na bakit walang nagtrabaho kasi ngayon araw ng linggo. Kaya araw ng pahinga ngayon. Kaya nagpahinga din yung mga ating mga panday at saka yung mga trabaho dito. So bukas siguro Monday magtulungan kami dito, magbayanihan para at least matulungan natin to. Patulungan din natin yung mga tao dito para mabilis to matapos. So bukas magtumulong tayo dito. So malaki to, ang ganda oh. O ito may bintana, tumingin ka dyan sa kalsada. Ayun, kita yung mga sasakyan. Kita natin lovely yung kwan. Ganda oh. Tingin ka dyan, makita mo dito bintana to. So lumabas ka dito, ito yung terrace nya. Ito, terrace to, floringan to dito. Tapos lagyan ng upuan. So maganda to tingnan. Abangan nyo na lang sa palagi ko kasi ito i-update at least makita nyo ba. Malaki to, laki ng lawak. So, dalawang kwarto daw sabi ng pan, yung trabaho nito, dalawang kwarto. So malaki to. So ang gagawin namin, simintuhin yan dyan, tapos lagyan ng mga bulaklak sa kilid para maganda tingnan ba. Yan, lagyan to ng mga bulaklak ba, kilid. Ay sa kwan, harap. Tapos tahimik to, may mga magandang tanawin, mga puno. So maganda to talaga pag matapos. Ganda ng mga bubong. Oh. Ang ganda ng bahay ng Lovely. Kaya salamat talaga tayo sa mga taong ginamit ng Diyos, no? Lalo na sa ating mayor dito na napakabait na si Mayor Juanito Kulot Inualis. Salamat mayor sa paggawa mo ng bahay kang Ate Lovely. Inaksyonan mo agad para magawa ng bahay para hindi na makatira sa, nakita nyo kasi mga kababayan doon sa vlog ko yung tinulugan ni Ate Lovely. Hindi talaga safety doon kasi yung bubong nila tako, yung kilid butas-butas, yung sahig nila mga nagtagpi-tagpi na mga kahoy. So baka doon sa ilalim may mga ahas. Nakita ni Mayor ay gawa niya agad ng bahay. Salamat talaga sa mga Inualis family, no? So maganda to, laki ng mga bakal na linagay. Di siguro tong kalaki ba? Wala lang yung nagtrabaho dito. Bukas magbayanihan kami dito. Pati yung cameraman ko, patulungin ko yung bukas dito. Mulong ka bukas dito, para may ambag ka.
Ganda to mga kababayan. Ang ginamit po nito mga matitibay na kahoy, yung sa bintana yung door jam, mga kahoy ng mga tugas siguro to. Mga tugas. So matibay yan. Tayo sa baba. Ayan. Sabi yung mga kahoy. Oh. Ready na yung mga kahoy. Lagyan daw to ng parang hagdanan dito sa baba. Dito tayo sa labas. Streamline yung forma nito. Ito pag hindi kasi lagyan to ng hagdanan, delikado. Lagyan talaga to ng hagdanan. Yan, para sa taas ba? Para, hindi, elevator ilagay dito. Elevator, papunta doon sa bubong. Hindi diretso dyan sa kwarto. Diretso doon. Doon diretso sa bubong. Elevator. May daanan na. So, maganda to. Yung pangit lang yung umawak ng kamera. Pakalaki pala niya, no? Kita yung mga kababayan. Laki. Sabi yung lalim yung pundasyon niyan. Sa nakita ko kasi doon sa yung pinuhusan ng mga forman. Grabe yung lalim nun. Yung pundasyon nun ba? Sobrang lalim. So, sa kabila, yung simbahan. Simbahan ng iglesia. So may kapitbahay naman sa Tilabli dito. Ayun o. May bahay dyan. Kapitbahay naman sa Tilabli dito. Pero yung tubig, dito namin idaan yung tubig siguro. Hanapan lang ng paraan kung saan idaan yung tubig. Silagyan daw to ng tubig. So yung puno na yan, kunin namin yan para dito tingnan ba? Kita yung bahay. Kunin namin yung puno ng mangga na yan. Ito tayo. Ito tinambakan ng bako at saka tinarbaho ng bako to para kung sakaling tumaas yung tubig, hindi maabot yung bahay. Ang ginawa ng bako, tinambakan, binutasan bago tinambakan para yung poste umano talaga sa lupa. Ito simintuhin na lang siguro yan dyan sa kilid. Napakalaki po mga kababayan nito. Ito mo, videohan. Yan o. Makita nyo dito sa likod, napakalaki o. Yan. O. Sobrang laki. Parang tumira dito parang 2 pamilya. Para safety sa Tilabli ba, para hindi siya maglakad-lakad dito sa loob. Tapos, nag-request siya kasi ng TV. So, bilihan namin ng TV, bilihan ko yun ng TV para yung kasi yung pangarap niya na mayroon TV daw sa bahay niya para hindi siya maglakad-lakad ba. Makakapanood siya kung ano yung mga tingnan niya. Bilihan ko to ng TV sa loob ng kwarto niya. Sa mga gamit, bilihan ko to ng gamit. At least na hindi siya lalo nung parang yung utak niya ba, wala siyang marinig kasi sabi ng yung doktor ng psychiatrist sa Tilabli daw ay may narinig kasi yung sabi niya doon sa doktor may narinig daw siya. Parang bigyan natin ng TV para wala na siyang marinig, yung balita na lang yung marinig niya. Tama ba ako? Balik tayo sa taas. Ito yung sinabi ko, nalagyan ng bulaklak to sa kilid. Oh. Parang pantong bahay ng Tilabli ba? Yung tawag no? Yung rest house. Pataas. Oh, ganda. Kita nyo mga kababayan, yung mga napakagandang tanawin dyan sa harap, mga kahoy, malalaking kahoy. Virgin forest po yan dyan. Kaso lang hindi pwede galawin yan kasi bawal yung putulin yung mga puno ng kahoy kasi yung umawak ng kuwan. Pag mag-landslide yun yung umawak. Kaya proteksyonan natin yung kuwan. Kalikasan. Ito, sisimintuhin din to dito. Matagal siguro pa to. Parang hindi to matapos 2 weeks ata. Ay 3 weeks. Mga 3 weeks pa siguro nino, no?
3 weeks. Kasi ano pa ito eh. Tawag nun. Ano pa to ba? Para masimento, luringan. Ganda eh. Siguro ang forma nito, ito siguro yung kwan. Kasi wala lang yung panday ba na makausap natin. So i-vlog ko to ulit, nakausap natin yung panday kung ito parang, ito siguro yung kwan. Sala-sala nila ba yung kwarto dito ganito. Papasok. Tapos pasok mo dito sala. Kwarto yan dyan. Tapos palabas CR. Parang ganun itong forma nito. So, bukas magtulungan kami, vlog ko ulit to para at least makausap natin yung panday. Kung ano talaga yung forma nito. Pero sa pagtingin ko nito, ganito talaga to. 2 kwarto to eh. Ganyan, kwarto. Siguro ito sala. Ang laki oh. Pwede ka magawang basketball ka dito sa loob ah. Pwede mo maging gym to. Basketball court. Para tayong nag-ikot-ikot lang dito ah. Ayan, napakatibay po ito mga kababayan. Ang bahay na to ay half semento, half amakan. Para matibay ba? Para malamig din yung hangin. Kasi maraming mga kahoy. Pag amakan kasi pumasok yung hangin sa loob ng bahay, ay hindi mainit. Kasi pag puro semento, mainit. Maganda to pag amakan, yung hangin papasok-pasok lang ba? Crosswind. Kuros ang hangin. So maganda to pag natapos. Ito, ano kaya to? Wala yung panday dito ba? Puntahan lang namin kasi ngayon linggo. May puntahan kasi ako ngayon, kaya dinanan ko lang to. Yung pumunta kasi ako dito ulan. Kaya tag-ulan kasi dito mga kabayan sa amin. Iwan ko sa ibang lugar kung ulan, dito ulan palagi, umulan. Kaya talaga yung nakapag-update vlog. So sa Tilabli okay naman yun, may mga pagkain naman doon na pinabot ng ating mayor, si Mayor Kulot no, ng Walis. So ang gagawin namin dito, ang gagawin ko dito yung mga gamit, bilihan ko to ng gamit at saka yung pangarap niya yung TV, bilihan ko talaga yun para at least lang na may TV siya no. Hindi siya magkakadlakad ba, dalhin pa na yung anak niya, mahirap. So, abangan nyo sa YouTube channel ko na ang mga ganap nito. Ang ganda nito. Pakatahimik tong lugar po mga kababayan, tong lugar na bahay na Tilabli. Pakatahimik to. Abang-abang lang kung ano yung mga ganap dito sa ginagawang bahay na Tilabli. Malapit na to, 3 weeks siguro. Basta sabi kasi ng 2 weeks ba yun o 3 weeks. Pero hindi, parang hindi to matapos kasi ang laki pala nito. Wala kasi akong ideya sa mga bahay. Pagkakalam ko sa bahay yung 20 yung taas pala. So, sobrang laki po mga kababayan, laki to. Makita nyo dito sa loob sa personal to, parang pwede ka nga magawa ng basketball court dito sa loob. So, makan. So, bukas siguro bubungan na yan nila. Tapos bubong nito, maganda na to. Hindi na to kahit ulan. Hindi na magtrabaho kasi hindi na sila mabasa. Kailangan unahin talaga yung bubong. Pag walang bubong, pag naulan, hindi ka makatrabaho. So, dapat unahin yung taas para matrabaho yung loob. So, yun po mga kababayan, no, na-update natin yung bahay natin Tilabli. Kasi nga ngayon na linggo, pahinga yung ating mga kababayan din nagtrabaho dito, no. So bukas magtulungan kami dito kasi para mabilis ito matapos kung ano yung matulong namin dito. Ako muna humingi ng pasensya sa hindi muna tayo nakapag-vlog sa ating mga kababayan kasi unahin muna natin yung tinitira na Tilabli, magbayanihan kami dito. Kasi update ko lang ito, makita nyo, no. So tumulong din ako dito kung ano yung matulong namin. Ako ng tao, so magtulong ako dito. Sana ako doon, tumulong ako para kahit pagkarga ng isang balde, kaya okay na yan, malaking tulong na yan, di ba? So siguro
dapat natin unahin to kasi nga inangailangan talaga sa Tilabli ng magandang matirahan. So tulungan natin para mabilis to matapos. Again, sa mag-comment kasi doon na sana daw hindi natin pabayaan si Tilabli. Ganito yan. Pag iwanan kasi natin sa Tilabli, halimbawa ito, binilagyan natin ng bahay. Pag lagyan natin siya ng bahay, tapos siyempre manganak siya. May anak siya na maliit. Parang sa Tilabli kasi na parang na-depress, kaya yung may bata ba, hindi natin alam kung ano yung gagawin sa bata. So, ang sa atin, hanggang gumaling siya, hanggang manganak siya, tulungan talaga natin kung ano yung matulong, dalhin sa ospital. After pag, sabi kasi ng doktor, yung sa psychiatrist na palagit na siya pagkatapos niya manganak. So, siguro pagkatapos niya na okay na yung ano yung desisyon ng doktor na pwede na siya ipagamot na tungkol sa utak niya, pwede na siya resetahan ng gamot, gagawin natin yun. Kasi hindi natin siya pwede iwanan na although may bahay naman siya, pero hindi pa siya yung kung saan siya natin nakita, kung ano yung nakita natin sa kanya, yung sa pag-iisip niya. So sa Tilabli po talaga kahit nakasagot siya ng maayos, although nakasagot naman siya ng maayos pag kausapin mo, pero sa personal talaga po mga kababayan, ako kasi kababayan ko to isa lang kami ng lugar nito, kaya nakikita ko lumang naglakad-lakad sa kalsada, so hindi normal yung pag-iisip niya ba. Kaya ang gagawin ko dito, bilihan ko to ng TV para hindi siya maglakad-lakad. Tapos siguro pagkatapos mapanganak kung ano yung desisyon ng doktor, yung sa psychiatrist, gagawin namin yung basta abangan nyo na lang kung ano yung gagawin. Basta ito lang yung ma-promise ko sa ating mga viewers na gaya ng nag-comment niya doon na hindi sana iwanan sa Tilabli, ay hindi na talaga natin iiwanan to. Iwanan natin to kung okay na lahat, bahay na siya, normal na yung pag-iisip niya, at saka nasa ayos na ba. So doon na pwede natin iwanan, pero i-update pa rin natin ilang buwan, yung ganun ba. At least malaman natin kung ano yung sitwasyon ni Ate Lovely. Kasi may bata may anak. So pag halimbawa, dito sila mag-ina, yung mama niya, may batang maliit, baka mamaya maglakad-lakad, dalhin yung maliit na bata. So hindi natin nakikita kasi parang talaga sa Ate Lovely po parang ano na lang, sintabi na lang po. Hindi kasi siya parang hindi nagperminti sa bahay. So, dapat talaga natin ipagamot. Kailangan ko talaga tulungan na dalhin doon sa kung saan natin dalhin sa mental health, ganun ba. At least man lang na maganda na yung buhay niya ba. Kasi may pangarap pa siya na gusto niya bumalik sa pagkakanta ulit. Gusto niya yung dati daw sikatan niya, gusto niya pa bumalik. May pangarap pa siya, sayang. So, hanapan natin ng paraan na ano yung matulong natin. At least man lang na baka gumaling na siya, may mga anak siya, o may balak siya na kumanta ulit, pwede man niya iwanan yung anak niya sa mama niya. At saka, basta abangan nyo na lang sa YouTube channel ko kasi hindi lang sa Ate Lovely yung kailangan natin bagamot, no? So, sintabi lang doon sa mga pamilya, sa mga embeskado kasi po ay sa part din lang, no? Ayaw ko lang sabihin dito sa media kasi mahirap. Pero hindi lang po sa Ate Lovely talaga yung problema, no? At least malaman nyo na ganun din yung sitwasyon ng mama niya. Pero basta gagawin namin lahat, matulungan lang sila kasi sayang tong bahay. Baka mamaya pabayaan nila, iwanan nila. Hindi namin alam na wala na pala nakatira dito. So sayang. Kasi hindi naman perminti si Mayor dumadaan dito. Hindi naman ako perminti dumadaan dito. Hindi naman araw-araw ako nagbabantay sa kanila. So, kailangan tumira talaga dito. Yung mga normal na sila ba, dapat pag nakalipat na sila dito, kahit ganito pa rin sila, pero yung paggamot talaga natin, hindi talaga natin iwan sila, no? Kasi kawawa. Ako rin humingi ako ng tulong sa inyo, humingi ako ng sorry, tulong tuloy. Humingi ako ng sorry sa inyo na hindi muna tayo nakapag-upload dun sa mga kababayan natin na tulungan. Dito muna ako nakapokus kasi nga ay
Malibilis lang to, mga 3 weeks to, siguro matapos na to. Tulungan kami dito, siguro i-vlog ko na lang, i-update ko na lang. Sana maintindihan din niyo, no? Ako na, bakit hindi ako nag-vlog, dito lang ako nakapokus. Kasi ngayon ay bayanihan kami dito. Saka yung cameraman ko, abangan nyo na lang kung ilan kami yung trabaho dito. So, no? Again, maraming salamat dun sa nag-comment na may magandang mga comment. So, maraming salamat. Siyempre sa mga bagong subscriber, malapit na tayong maging 100,000 subscriber. Maraming salamat talaga sa inyo, no? Sa inyong pag-subscribe sa aking channel, ang PB Team Nunoy. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe. At siyempre sa inyong pagpanood na hindi nyo na-skip yung ads. So, dyan tayo makita. So, maraming salamat at itulong din natin sa ating mga kababayan. Sana dito sa Tilabli at matulungan din natin kung ano yung mabigay ko sa kanila. Gamit o TV, kung ano yan. May paabot naman na siguro mga 8,000 sa GCash nila. Paabot. Yung nagpalipad. So, may nagpalipad ng mga pera. Nakita ko dun sa comment section. So, bigyan natin sa kanila. Para at least man lang na sa Tilabli hindi maghihirap. So, ayan. Kami ko ng daldal mga kababayan para na ako. Tawag na yun, reporter. So at least makita nyo, kaya ko in-upload to. Para at least makita nyo ba na ano yung forma ng bahay na Tilabli. So, malaki to, maganda to tingnan. At kung sino yung pumunta dito, willing kayong makita nyo itong bahay na Tilabli. Itong daan, pag galing kayo ng Davao City, papunta kayo ng Parula, kung sino yung taga Gubjin, taga Oriental, taga Davao City. Alam ko maraming pumunta dito sa Gubjin kasi na maraming resort doon, papunta ng Parula. Maraming resort dyan. Nandiyan yung Eldon Resort, San Agustin, makita nyo rin. Papunta doon sa south. So ito, Barangay Magdok, gilid to ng kalsada. Papunta ka ng Parula, right side tong bahay na Tilabli. Baka gusto nyong makita tong bahay na Tilabli, pwede kayong dumaan dito at makita nyo kung ano yung nandito sa zone. Maglumipat na siya dito, at least man lang makita nyo yung buhay ng ating sikat na singer na si Lovely Emboscado, no? So, baka naman madalaw-dala nyo, madaanan nyo, kumustahin nyo. Alam ko na isa din to na idol nyo. Kasi napakaganda talaga ng boses nito po mga kababayan. Pati ako, humanga talaga ako kasi interview ko to, napakanta ko sa personal, napakaganda yung boses. So, sana kami ba? Pero ano lang yung boses ko, parang baka na ba? Yung boses ng baka, kaya sabi ko, wag na lang, ikaw na lang magkanta, Tilabli. Sabi niya kasi sa akin, ako daw din. Kaya ko, baka mamaya mag-burnout. So, ito yung bahay na Tilabli, makita, no? Hilid lang to ng kalsada po, mga kababayan. Baka gusto nyo duman dito at makita nyo. Kung gusto nyo lang, no? At least, maturo ko sa inyo ba? Barangay Magdok to. Tanong-tanong lang kayo, marami namang nakakilala nito. So again, magpasalamat lang tayo sa palaging sumuporta sa akin. Siyempre sa ating mga viewers na hindi nag-skip ng ads, sinuulit ko. Sa mga sponsor, lalo na kang tita ng Germany. Sa magkakapatid, no? Ate at kang kuya. Thank you po, ate, kuya. Lalo na kang Ate Grace, maraming salamat Ate Grace. Tita Edna, thank you po, Tita Ed. Lalo na kang Tita Gorota na nagpabigay ng mga pabahay, nila Tita Den, sila Ate Mili, maraming salamat sa lahat. At kang Ate Jo, Ate Jane, Ate Ruby Magkawan, Tita Lia Gus, Tita Marisa Esquadro Salim, Digoma Family, maraming salamat sa inyo, no? So kang Tita Marisa, maraming salamat. Lahat ng tumutulong sa akin, maraming salamat talaga. At saka sa Nomura Family, maraming salamat. Thank you sa inyong lahat. Maraming salamat talaga. Ang Ate Jo, thank you po Ate Jo. Sila po yung mga sponsor ko noon na hindi natin kalilimutan. Abot natin tong malapit na tayo talagang maging 100,000 subscriber. Kaya lagi nating tatandaan kung sino yung kasama natin sa ating pagtulong. Kaya hindi natin sila kalilimutan kasi sila yung tulay. Bakit naabot itong
pagtulong. Hindi naman natin magawa kung wala tayong mga sponsor. At syempre sa ating Panginoon na palaging nagbigay sa atin ng katawan na magandang wala tayong sakit. Lalo na kang Pugong Biyahero. Maraming salamat Sir Paul sa lagi kong pinapasalamat yung aking kumbaga amo ba si Pugong Biyahero. Maraming salamat Sir Paul na sa awa ng Diyos ay malapit na akong maging 100,000 subscriber. Gaya ng sinabi mo, gawin lang natin yung pagtulong. Saka kung umangat tayo, sabi nga niya, ang views, ang subscriber ay number lang yan, no? Kahit maliit yung channel natin, maliit o malaki, importante nakagawa tayo sa ating kapwa, ang kabutihan, no? So maraming salamat po mga kababayan, parang napapagod na yung cameraman ko. So nasira na yung pagmumuka. So again, maraming salamat po at dito ko na lang tatapusin ang vlog ito. At God bless yung lahat. Bye-bye po!